China, pinalibutan ang Taiwan. Aktwal na nagpasabog at nambomba sa mismong paligid ng Taiwan. Isipin nyo, parang ikinulong nila ang isla sa isang hawla ng apoy. Dahil sa ginawa ng China, hindi nagdalawang isip ang Japan na rumesbak. Agad silang nagpalipad ng 16 na F-2 fighter jets na may dalang 64 na missile. Isang maling galaw lang, abo ang aabuti ng sino mang mangahas lumapit. Ito na yata ang pinakamainit na resback ng Japan sa modernong panahon. Samantala, ang Cambodia naman ay nagpakawala ng 250 drones laban sa Thailand. Oo, at ang pinakamatindi sa lahat, ang China na siyang pasimuno ng gulo sa Taiwan ngayon ay nagpapabibo bilang peacemaker daw sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ano ito? Lokohan? Gusto nilang awatin ang gulo sa iba habang sila mismo ang nagpapasiklab ng giyera sa kabila. Narito, panoorin ang buong video. Mga kahistoryador, deretsahan na tayo. Gusto ng China na angkinin ang Taiwan. Matagal na yan. Pero iba ang galaw nila ngayon. Dati, puro salita lang. Ngayon, binabakura na nila ang isla. Pansinin nyo ang ginawa nila kamakailan. Naglunsad ang China ng malawakang military drills sa paligid ng Taiwan. Hindi ito simpleng pagsasanay. Ito ay simulation ng isang blockade o pagkubkob. Ibig sabihin, pinapractice nila kung paano putulin ang supply ng pagkain, krudo at tulong militar papunta sa Taiwan. Ang mga barkong pandigma at eroplano ng People's Liberation Army halos dikit na sa border. Ayon sa mga report, nagpakawala sila ng mga missile sa karagatan. Ito yung tinatawag na live fire exercises. Sa madaling salita, totoong bomba ang ginamit. Mensahe ito hindi lang sa Taiwan, kundi sa Amerika at Japan. Ang sabi ng China, ito raw ay babala sa mga external forces o mga dayuhan na nakikialam. Alam naman nating lahat kung sino ang pinaparinggan nila. Ang Amerika. Pero bakit ngayon? Dahil sa sunod-sunod na arms sale o bentahan ng armas ng Amerika sa Taiwan. Natatakot ang China na habang tumatagal, lalong lumalakas ang depensa ng Taiwan at mahihirapan na silang kunin ito. Kaya ang taktika, shock and awe. Takutin ang kalaban bago pa man magkalabuan. Pero ang problema, hindi natakot ang mga kapitbahay. Lalo lang silang naging listo. Dito pumapasok ang delikadong laro. Kapag ang isang bansa ay nagpapakawala ng bomba sa international waters o malapit sa teritoryo ng iba, isang maling calculation lang, isang missile na lumihis ng landas, giyera na agad. At yan ang gustong iparamdam ng China na handa silang pumindot ng gatilyo anumang oras. Kaya naman mga kahistoryador, hindi pinalampas ng Japan ang kayabangan na ito. Alam nyo ba na ang Japan ay kilala sa pagiging defensive lang? Sa ilalim ng konstitusyon nila, bawal silang umatake. Pero iba na ang hihip ng hangin ngayon. Nakita ng Japan na ang ginagawa ng China ay hindi na biro. Kapag bumagsak ang Taiwan, ang susunod na target ay ang mga isla ng Japan sa Okinawa. Kaya ano ang ginawa nila? Agad silang nag-deploy ng 16 na F-2 fighter jets. Oo, 16 talaga. Para sa mga hindi pamilyar, alamin natin kung gaano kalapit ang F-2. Ang tawag dito ng iba ay Viper Zero. Base ito sa F-16 ng Amerika, pero in steroids. Mas malaki ang pakpak, mas mabilis, at mas matindi ang radar. Pero ang pinaka-asset nito ay ang kakayahan nitong magdala ng mabibigat na armas. Ang bawat isang F-2 ay nilagyan ng 4 na anti-ship missiles. Sa 16 na jets, mayroong total na 64 na missiles na lumilipad sa ere. Alam nyo ba kung anong klaseng missile ito? Ito yung mga tipong kayang tumagos sa bakal ng mga modernong destroyers at aircraft carriers. Yes,
Isipin nyo ang senaryo, mga kahistoryador. 64 na missile na sabay-sabay natatama sa armada ng China. Kahit gaano pa katibay ang depensa ng mga barko ng China, mahihirapan silang sanggain ang ganong karaming missile ng sabay-sabay. Ito ay tinatawag na saturation attack. Lunurin mo ang kalaban sa dami ng bala hanggang sa hindi na nila kayang dumepensa. Kaya ito ang direktang sagot ng Tokyo sa Beijing dahil sa ginagawa nila sa Taiwan ngayon. Ngayon, nakita na ng China na handang-handa ang Japan na makipagpalitan ng putok. Ang pagpapakita ng 64 na missile ay hindi lang babala. Ito ay isang deterrence. Pinapakita ng Japan na may pangil sila at hindi sila takot mangagat. Samantala, habang mainit ang tensyon sa Taiwan at China sa Southeast Asia, Cambodia nag-deploy ng 250 drones laban sa Thailand. Oo, teka, 250 drones. Hindi ito biro. Sa modernong digmaan, ang drones ang bagong hari. Nakita natin yan sa Ukraine at Russia. Ang drones ay mura, mahirap ma-detect at kayang magdala ng bomba o magmanman sa posisyon ng kalaban. Ang tawag dito ay asymmetric warfare. Kahit mas mahina ang puwersa mo, kung may drones ka, kaya mong pilayin ang kalaban. Ayon sa Thailand, nilabag ng Cambodia ang truce o tigil putukan. Matagal nang may alitan ang dalawang bansang ito dahil sa border, partikular sa paligid ng Previher Temple. Ilang dekada na silang nag-aagawan dyan. Pero ang paggamit ng swarm ng drones ay senyales na nagle-level up na ang conflict. Bakit nakakaalarma ito? Dahil ang Cambodia ay kilalang malapit na kaalyado ng China. Halos lahat ng gamit militar ng Cambodia ay galing o impluwensya ng China. Kaya hindi natin maiwasan maghinala. Sinusubukan ba ng Cambodia ang mga bagong laruan na bigay ng China? Mga kahistoryador, ang paggamit ng 250 drones ay isang show of force. Gustong ipakita ng Cambodia na kaya nilang tektikan ang bawat galaw ng sundalong Thai. Sa kabilang banda, ang Thailand ay alerto. Ang ganitong klaseng harassment ay pwedeng mauwi sa full-blown na barilan sa border. At kapag nangyari yun, damay ang buong ASEAN. Magugulo ang ekonomiya at stability ng rehiyon. Pero mga kahistoryador, dito tayo mapapakamot ng ulo. Ito ang pinaka nakakatawa at nakakagigil na parte ng balita. Alam nyo ba kung sino ang biglang pumasok sa eksena para mamagitan daw sa away ng Thailand at Cambodia? Walang iba kundi ang China. Oo, tama ang dinig nyo. Ang China na kasalukuyang nambobomba at nanggigipit sa Taiwan at nagpapataas ng presyon ng dugo ng Japan at Pilipinas ay biglang nag-anyong anghel at gusto raw ng peace sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sabi sa mga reports, China ang nag-take lead sa peace push para patigilin ang border fighting. Huwag tayong magpapaloko. Ito ay classic na double standard o pagpaplastik. Bakit nila ito ginagawa? Simple lang. Gusto ng China na maging big brother ng Southeast Asia. Gusto nilang ipakita na sila ang boss, na sila lang ang may kakayahang mag-ayos ng gulo sa rehiyon. Gusto nilang mawalan ng impluensya ang Amerika dito sa atin. Pero pansinin niyo ang hypocrisy. Sinasabi nila sa Thailand at Cambodia, huwag kayong mag-away, mag-usap kayo. Pero sa Taiwan, ang sabi nila, papasabugin namin kayo kapag hindi kayo sumunod. Ano ba talaga? Peacemaker o troublemaker? Ang totoo mga kahistoryador, ginagamit lang ng China ang sitwasyon. Kapag nagkaayos ang Thailand at Cambodia dahil sa kanila, pogi points yun sa Beijing. Utang na loob yun ng dalawang bansa. Mas lalong lalakas ang hawak ng China sa ASEAN. Pero sa likod ng lahat ng ito, tuloy pa rin ang pag-aangas nila sa East China Sea at South China Sea.
Kaya naman kung titingnan natin ang malaking picture, hindi ito hiwa-hiwalay na pangyayari. Magkakaugnay lahat ito. Ang pagpapasabog ng China sa Taiwan ay test. Tinatesting nila kung hanggang saan ang pasensya ng mundo. Tinitingnan nila kung aatras ba ang Amerika at Japan. Pero nagkamali sila ng tansya. Ang Japan, imbes na matakot, ay naglabas ng pangil. Ang 64 na missile na nakakarga sa F-2 jets ay malinaw na mensahe. Alam niyo ba kung ano ang nakakatakot dito? Ang bilis ng mga pangyayari. Dati, buwan o taon ang pagitan ng mga ganitong insidente. Ngayon, sabay-sabay. Sa umaga, may drill sa Taiwan. Sa hapon, may drone sa Cambodia. Sa gabi, nagde-deploy ng jets ang Japan. Ang tawag dito ay escalation. Kaya mga kahistoryador, ano sa tingin nyo? Matatawa ba tayo sa pagpapanggap ng China na peacemaker habang may hawak na bomba? O dapat na ba tayong kabahan sa 64 na missiles ng Japan at 250 drones ng Cambodia? Mga kahistoryador, ano sa tingin nyo? Tama ba ang Japan sa agresibong resback nila? O tama ba ang China na angkinin ang inaakala nilang kanila? At ano ang masasabi nyo sa drone swarm ng Cambodia? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat!